kaibigan ko, mga kakilala. Bali na gabi po sa inyo, kabus. Di kami Santiago, taga Santa Elena, pero pasalamat kami sa kalamang kapitan, kami na paisi. Pinayagan kami mga kaibiganan ko. Ang mga kaiba ko sa trabaho, yaon sila sa ibaba. Pero nakikiramay kami sa pagmundo sa pamilya Borromeo. Dahil ang Borromeo na to, parang amo ni siya nag-ano ka na ako na hanggang santo ko marisa ang kanyang pagtubod na grabe talaga. Magmula pa nung unang-una na di ko na masyadong halapan na kay Brother Tuti, doon ang simulan na nakilala ko ang church na to. Nagtanong siya kanako nung nagtindog ako dun sa kanto kay Margati. Nung nakalunad ako sa manihon niya na ambulansya, pinalunad niya ako. Sabi niya, "Sari ka Brad, nagsimba." Ang sabi ko, hinanap ko yung simbahan. Ang dami ng sinimbahan ko, pero hinanap ko ang nagtuturo sa katotohanan talaga. So salamat sa Panginoon. Kahit unang tinanong ko sa kanya tungkol sa bautismo, sabi niya, okay. Sabi ko, anong klase niya sa bautismo? Sabi niya na, sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Sabi ko, okay. Sabi ko tungkol sa pagtubod niyo sa Panginoon, sabi niya na, yung Mateo 28, na humayo kayo, gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa, bautismohan sila sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Sabi ko, salamat. So, sabi ko sa Domingo, magsimba ko kasama yung pamilya ko. At salamat kay Guaranglan kasi nakapagsimba ko at sabi ko, amuni ang kita makaroob sa kanya. Sabi ko, salamat sa Panginoon kay talagang katagal ng Panginoon. Utro na pangyari sa kanya yung pa Santa Justina siya, nasabit yung relo niya sa tricycle. Kaya balita naman siya, nagbabike siya. Ang relo niya ko naula. So, amo to experience ko. Grabe ang buhay ng matanda na to. Otro, nahulugan ko siya sa amo to last na nahulugan siya sa bungol, sa nyog, yung hindi pa matanda yung lapugo. Hindi lapugo, yung medyo may naman. So, nahulugan sa payo niya. Natumba siya at sabi ko na sa mga igin niya na dahil sa ospital, ang sabi niya, diri na, bakalan na lang ninyo ng taba ng baboy. Noong nakakain siya, lumakas siya. At hanggang katakol sa experience ko sa matanda na ito, na sabi niya, Brad, ang dami mga karatan magabot sa buhay ta. Pero padagos kita sa paglilingkod ta kay Brad. Una sa inyo. Unang-una may scholar yung anak ko. So sabi ko, sige po, bumaba ako. Nasalubong ko siya pagkito-patukad na. Santa Elena yung eskwelahan sa baba. Ang sinabi ko sa kanya yung sinabi ng tao, yung Bible study na mo. Sa ko, apay, hindi nakulo kita. Pasensya nakulo ka, hindi nakulo kita. Una ma-estira nila kasi nakanato ang una. Sabi niya, kung habo ka, ako padagos ako. Mga 5 meters galing sa kanya, sumunod ako, sabi ko, grabe no, matali sinabihan ko hapon talaga. Sabi niya, sinabihan niya ako, para kita sa nagpiraw sa usad na lalaga. Tangata, kung sabihin, piraw mo yung lalaga, sabihin mo, mahal kita. O, magsabihin, oo, hindi. Kailangan ulatunta ang pag-abot niya sa pag-ukas. Darating ang oras na oo talaga yan. So, mo ito padagos, ang Bible study na mo, nagsusungkod yung Bible study na mo, patukan sa umanya ng kahoy na sungkod. Tapos, ang sabi niya, Brad, 1, 2, 3 linggo, ipag-pray ka lang mo, makita na resulta. Pangalawang linggo pa lang sabi ng Brad, salamat sa prayer niyo. Ang tungkol ko sa ito na bubungan, sinabit ko na. Di na siya nagsungkod patas. So grabe ang lakas ng katingot ko. Ako pala si Delo Borromeo. Gading Korea. Nagpapasalamat ako. Buhay pa ako. Hindi ko maintindihan kung sasabihin ko kanina. Pero, di sana ako
Kuang ka na gawa ko. Ana, kinmako man ako ninyo. Ako magtangis. Kamoy ang kuya. Baka na di ako nag-aadit. Kating gutong nagraan. Sa kamatoran, namun nagpasana ako. Just anyos na dismanod ito. Para erup-erup katong mga panahon. Kung ako pala ni nag-uigin adingon na nagtatrabaho na yan, tinatabangan na yan so kakiging naman. Amat tumangangod kato. Kaya nagkuha man ako gadingot ko di. Nabubutan ko di sa maray. Mati. Tanag solo-solo kami, nagturo ko kami. Anong kaming magnod. At tong kagiging kong babay balo. Ako pinanao sa isang danggod ni mama. Si Manoy Inti, itinao sa isang danggod ni mama. Ate si Manoy Kito, itinao man na sa danggod. Parang ana di sa nanay itaw katong mama at tong manay. At tong Manoy William. Kami, kung nagtitios sa maray, kaya pinag-usad-usad kami. Ako nagdakula ako sa tungod katong mama na ayan ako sa di pamilya, katong felicidad. Medyo ako na ako edad. Pero dakulo ako pasalamatan ko ka. Napadakulo kami ko kakikita mong pabalik. Balubasang ato. Pag na, di dadi, mangangot ko. Takot tadi sa maray. Tatato pa man itong lumakot itong panahon. Pero ito, talagang na disiplina sa mga higit. Kadi mga pamilya naman. Hanggang nga ninguan, nakukuha man kadi mga papamagan ako. Kaya, tagulo, anak kapasalamatan ko kadi kimanan dito. Tinungtong ako sa pamilya. Pinag-abuan ako. Kung mga kagiging ko mga kung sabi ka din kong adik. Lublog na ito sa pamilya. Papabayaan ta pa. Ako tumulok dito. Kaya luha kapasalamatan ko kadi ko. Linog ako sa pamilya. Hindi kayo na kung tinabagan kadingon ko. Hindi kayo nagkukupamilya ko sa panahon. Di ba saan ninyo ko adim mga dumating? Hindi ako nagsasabi-sabi ko mga kinuno pa man na ako kinasal, kinuno, lagtabang kinuno. Hindi ako nagsasabi-sabi ka. Pero isinasabi ko ba sa ninyo parang ma-realize ninyo kinuno sa buhay ko kato. Hindi ako nagtutuya na ikaw nga, di ka nagkuhadir. Kanako sa nan, ang maditig na ko, tinindog ang ko na padre di pamilya. Niya mamalay na nga ka, ako pa man niya kangot, ako pa'y kakakikin, iba mo sa di. Mga kabisaran ba sa nga na. Amo din na pinsir ko di. Taong ko itong mama. Kaya ma, iba na mo di. At itong Manoy William. Ade sila si Manay, Manoy Bibi, Manoy Inti. Si Manay, dito nagpupulaw. Ang mga dibin Moses. Na ako ngayon, umibakan ko. Kaya na, pagkukukating, kung adi, di ko di malilingawan. Sabi ko ani ka na agam ko. Sabi niya, nag-iyan na nga ito. Iyan ako. Kinuko ko na ka na. Ngunit na ako na at least kinumapipili puro kape ko sa ito. Hindi di man ako pwede ta arayo ako nasa sa bato ko pag-star. Ako baloy sa atin ka. Inaparkilan ko. Pero minsan sa ban ako natutulog. Anak ko ako pa. Kaya, permiman ako sa atin, ako di mga kuha.
Adi mapamagan na ko, okay. Tay ka na sa naman niya, Pai, nagsusulo, mahal kay ka naman. Tadaan na si Papa. Nga nako, salamat ka na pag kuha ninyo ka nako. Na ako na sa naman, nagsusulo sa ating pagkawarada na iging katong mga katong posto ko umiyak. Ka aman di ko makakuha ka na kadi pamilya na di. Ka kinukuha na di na kin pwede. Birthday nga nag ni Manoy kito pizza dos. Pero nga ako nagsasabi, kinpayag ka mo. Unta nga nag-ana, ikinagurang, kin magusto ya. Ta pirang aldo, pinagko almost 13 days at disbanded kito. Kaya pagkabot ka to ni Wilson, inuha ko, ano nga nagusong, kung nagkakana pizza dos, pwede na yata. Bisa daldo na sa naman nga, ikot na ito si Papa. Kaya ako adi kinuha ko na pizza dos, birthday ka din ni Manoy dito. Kapag nag-birthday, so panahon kaya ka to, buhay pa, tagal, mga buhay pa sa mga hod na mga hod ko. Tuwing birthday, dawa o handa, nagtitipon kami. Arka to. Dawa nga nag-kinuno sa nana, pagkanan ta, mag-uratubangan ba sa nagkita mag-hod? Takita na sa naman. Tatong Manoy na ako na itong nagraan. Sa 64 ko sa siyudad ka to. 1994. Nakasunod sa nato katong mama. Kaya nagpurubisara kami, kinuha ko na to, ako yung nagmuknakat to, kinumapipwede nga na ko, tuwing taon, birthday, magpurubisara kita. Tawa, kinuno pagbisaranan, magkapinaytan kita, kinuno mirindalan, pwede na nag-aad, basta magkauratubang kita. Kaya mo yan, nagkuha ko. Kaya napagkuha na ni Manoy dito, pagkuha, mag-last birthday na kaya, bago na nga nagdaran sa paloy niya, na istara. Kaya kapasalamatan ko kadingot ko. Lalo. Dana ako makakuha, dana ako naroon, kung mga agi-agi ko. Kaya salamat na sa akong pag-iyan ninyo, pag-andorong ninyo kadingot ko. Sa nagabi. Kung igin pa ako, hanggang na nakilina, pirmi po ako ka na ano ni Mami dito. Pirmi na pagpaparangasan po ako ka, paglakang masakaya ni Mami dito. Pag magbuburangan ni po ako, magpaparasuktan ako ni Mami dito. Karuto. Ay, indaraw ngaya kani mo pa. Di sana ako magangabil. Basta mabayad sana ako niya. Kung taon ang ngaya bilin. Pangalan ko na naman. Kusyon, ako na naman. Kami purana naman ako. Ay, talaga di si Mami. Pero number one na, diri ko malingawan ka niya. Ang talagang azilosness niya sa paglingkod sa Diyos. Sobra. Nabayad ko po kanyang what the Lord, how He loves the Lord, and how He really, inaksyonan niya, ginibo niya, tinuro niya sa lahat ng mga igin niya. Kaya nababayad naman sa mga niya. Kaya lang ugma talaga ka na. Ating lahat, ako pa ka na nag-iringog. Ay, nakawasang para ang haba na, no? Pero I'm very happy to be with you all. Salamat po, sabi nga ng sister ko. Ako pa lang si Jerusa sa mga di nakakilala. Ako po ang bunso sa family naman ng kapatid ng nanay ni Manny Quito. Yung youngest ang papa ko. So, si Manny Quito ay iba yung kwento ng kapatid ko kasi halos sila magkakalapit ng edad. 19 and 17. Anyway, pero po, I would like to, i-affirm ko lang na sa panahon tanguan, sangwa na generation, so yung sinasabi ni Yaya, Yaya po ang tawag ko sa kapatid ko. Sabi niya,
ninangasan niya. Kasi ang experience ko din, iba-iba ako nila, pero ako mas younger. Ang tingin ko doon, sa ngayong panahon, actually, bullying ba? Pero in a way na very parang funny. He always makes jokes. Talagang binibiro lang naman talaga. Pero, di ba, sa panahon natin, bullying ang tawag doon. Pag mag-uuli na ako kadto, napansin ko, Kito, sige po papara, nasaan niya, pinapaiyak si Yaya. Ako napapaiyak din ako niya noon, maminsan-minsan. Pero, ano pa sana ako? Baby pa. Sa bagay, baby tawag. Hanggang ngayon, baby pa rin ako. Pero, yun po, habang nagkukurang kami, ang mga naging ka-close ko, si Wilson. Asa ka, Wilson? Si Wilson, kasi alos akala ko nga 2 years lang, 5 years pa lang gap namin. Okay, 65 na po ako kasi ngayon. Pero salamat sa Panginoon. Through all these years, dawa kami, di masyado nagkakabayadan. Pag nag-college na ako, nasa Manila na ako. Pero, of course, taga-iliga pa po ako at talagang magbabalik ako once in a while. So, dito sa church. At si Manny Kito, sa kanya ko, sa family niya, kanina, habang nakikita natin yung nakulong nilang family, it just really blesses my heart kasi sobrang, sabi nga ni Yaya, na ipadama niya. He is a very loving father, very loving husband kay Manay Riching Kadto. At yung kanilang mga anak, at how they are now, that is the picture of how good he was as a family man. Natatandaan ko po si Manay Riching Kadto pag mag-iyan sa Tubaloy. Kasi ano sila, may farm, di ba? Nagpa-farm sila. Para bang sabi ko nga ni, imagine, pirangani ka mo, siyam, di ba? Tama ba yung number ng Ginimanay Kito? Buhay lang yon. Pero meron ng mga wala na. Kuwaya. Number 1 is because he has known the Lord as his Savior and Lord. At talagang ipinamuhay niya yung pagiging anak ng Diyos. Very simple man, pero pag nakikita ko siya, talagang ko kanya, I look highly on him. Ang taas ng tingin ko sa kanya. Pero takot din ako kasi nga nambubuli siya. May ganun akong pakiramdam nung bata pa ako. Pero nga kung nagugurang na, nakita ko na napaka-consistent niya. And if there's one thing na sinishare ko to kahit dun sa church namin sa Binyan na po ako nakatira. Sinishare ko po ito kasi sabi ko, yung aking cousin is now with Jesus, pero now he's 90 years old. Bihira po ang umaabot ng 90 years old. Pero kung minsan, iniisip na pagkagurang na baga, mahirap i-deal. Tama? Pero parang hindi ko yung nakita kay Manay Kito. I don't know kung anong kwento nitong mga batang ito na naman ka na nagsasabi kung nahirapan ba sila, pero ang sabi lang nila, because he is a man of God, siya yung taong pag may problema siya, kinakausap niya sino? Lagi si Jesus ang kinakausap niya. Sabi nga nila, paano nga nag-grad si Manay Kito? Ayan, natulog na sana. Alam mo yon, para din yung papa ko, no? Ano mga iging di ba, dawa ko po kita, that's a good practice na pagka may problema po tayo, we always go to God first and foremost. Di ba kasi pagka nagsumbong na kay Jesus, alam mo yun ang masarap na karelasyon natin ng Panginoon. Kasi pag magsabi na kanya ka-problema mo, ako yung solusyon. At yan ang gusto ng Lord, umaasa tayo sa Kanya. Si Manay Kito, dawaan nagkakasakit. Ang alam ko, di rin magpapa-hospital. Di rin nga mag-inom sa gamot. Di ko alam kung di talaga, di ba? Kasi bakit niya di ginagawa yon? Dahil naniniwala po siya, nananampalataya siya. Tagalog na naman. Nagtitiwalay ka na pangako ka Diyos kanya. Pangako ni Jesus kanya. Sabi niya, permigwan marunod. Ako ngaya, arnya ka diya, ako yung mga accidents na narin na-i-encounter, pero pirmi sa na yan nagpa-pamibi. Lumalapit sa Panginoon. And for God's response sa kanya. So, ganun po yun. And I think,
itong mga batang sumunod, lalo na itong mga apo, I don't know kung paano nila. Siguro, gagawin din nila ang ginagawa ng kanilang papa. 'Di ba? Yung mga anak-anak nila. Because yun yung nakita nila. Because yung para punta sa sa health center. Pag nagkasakit lang, nakakaranta na, hindi siya ganon. Abo iyang magpa-ospital. Okay, sa period po nila, yan yung natutunan nila. Now, some preachers would say that, alam mo yan, yung mga yung milagro ng Diyos, noon lang yan, noong panahon. Naniniwala ba kayo doon na noon lang? Nagbabago ba ang Diyos? Hindi, di ba? Kung ano yung nangyayari noon, maraming nangyayari ngayon na biyaya niya, sa pag-ibig niya sa atin, ginigibo pa rin ng Panginoon. Kung tayo ay pumupunta sa Kanya for help. Di ba sabi niya, ask, di ba? At saka yun nga, kapag ka po nagpaparabasa kang salita ng Diyos, yun ang talagang masasabi ko lang. And alam ko si Manny Tito, ganun siya. He is one man na kapag nasa church, pag nagtawag ng magbibigay ng testimony, he always say, salamat sa kagurang na. Basta gawain ng Panginoon, hindi po siya nag-a-absent. Nandun po siya. Kasama niya si Manay Richie at yung mga anak niya. Ang panalangin ko na sana, hindi gagamit ng sana. Ang prayer ko na yung mga anak niya, kung mahal niya sa buhay, ay lahat makakilala sa Panginoon. Dahil mas mainam yung nakakakilala tayo, malapit tayo sa Panginoon. Ano man ang sitwasyon sa buhay, ay meron tayong isang Panginoon na mapagkakatiwalaan, malalapitan. Kaya, hindi ko makalimutan si Manny. Alam ko na someday, pag kinuha rin ako ng Panginoon, makikita ko rin siya doon sa Panginoon. Salamat po. So, Diyos maray na gabi po sa kada sad. Iba po so the way na magdisiplina po iya. Iba so di ba kayang lakasyowi na arag ka magagigyan mo na nagpapabayad sa pagkabot sa mga igin. So bagay yang arag kan ka so ihahagi ka or ipagaway ka bagay yang supig pabayad na pagkabot na yakan literal na mababayan mo ana. Kaya kinso isipon mo na di ka nabubutan. Pero on the other way around, nabubutan syempre niya kami. So, sabi ni Kamangod ko, ako kuno na paboritong igi ni Daddy. Paboritong ungtan, paboritong pokolon. Sa upat na babaye, ako po na talagang paborito ni Daddy. Ngamin na po gayad na kalag, nakukuko. Pero, kadto, naisip ko na, sakpa part ko, naisip ko na di ako niya payaba. Na napupukol, nasampaling, bagusan ng kamot, pati tsinelas, nabugtong, namartilyo kamot ko. Sabihin ko na naman si Daddy nag-iirangag. So, sa part ko, sinasabi ko, nabaka akong payaba ni Daddy, ika mamatian mo aarag kanyamin. So, pero ngawa na sabi ko aningo na naggurang ako, naggurang ako. Sa to ko po napagtanto, na suginibong amin ni Daddy is to disiplinaan ako, then i-shape na pagkatawo ko na maging ano kan ba, oy? Na maging matanos, na dili ako mapariwara, di ako, kaya to ginibo niya out of His love for me, then nagpapasalamat ako sa kagurang ng si Daddy na naging kagigin ko. Sabi ko nga niya, is the best father in the whole world. Kaya papiliin ako sa kagigin, iya ulit na pipiliin ko. So, the best legacy na itinagkak po niya kanako is pagtubod na ko po iya.
Iya po ang nagtuturo kanamo magngungot, kinpauno, magmaimbod sa ministeryo na itinao kakagurangnan ka na mo. Iya po ang nagtuturo ka pagtubod. Sabi ko nga ni gusto kong arigo na pagtubod na ako iya. Kulang pa po sa sinabi ni Brother William na aksidenteng naranasan po niya. Naulog po iya san atop. Bayan san baba. Aragkad suraga katigang. Ako po sa nakabayad kadto. Di ko po maintindihan kung gibuwod. Igin pa po ako. Mga high school siguro first year aragkad. Di ako nakagabid. Di ako naulog. Pagkabed ko niya naulog, galing kadto atop. Sinunod ka niya, so kapit-kapot niya ang pangtanggal sa pako. Ano bang tawag no? Yan, kabra. Sa ito ko nabayad, na God is protecting him talaga. Pag ulog niya, ako bato sadiya inulog, so kabra inabaysa na kanya. So, di po yan nagpa-hospital ka to. Tago po talaga niya, marunsan na niya world na hospital, baga na, maiilang na niya. Di po yan nagpa-hospital. Pero nagbatang niya ka to a week or 2 weeks. It's because ka tong taas ko na ulugan niya. Nagparapaukag sa niya. Then every day, paggabi, nagbabaoy ka na mo, big prayer kami, make devotion. Ang musunod to naging sandalan niya, pamibig. Faith in God. So, kaya sabi ko, gusto ko man niya nakakapagtubod na arikan. So, di ako basta mag-isip na pag ako na, mati ang doktor, iiyanan ko, or dapat sa kagurangan talaga magtiwala. So, amo pa na best legacy na italagang ka na mo di daddy. Dama niya kayo man na at least nago kami raga na tugurukan, kinaon niya. Salamat sa kagurangan kan. Pero so, ibang yaman, daman po iya naiko ka na mo. But amo pa ang pinakamayaman na itinagang ka na mo di daddy. Pagtubod na ko iya sa kanating kagurangan. Kaya, kinpauno ko din disiplina niya before, amo man nagto nahubog sa pagkatao kumuwan. Kinunong ako kumuwan, it's because product ko ginibo ni daddy ka na before. And even sa mga mood ko po. Kaya nagpapasalamat po ako sa kagurangnan ta iyaan naging kag-igim ko. Umawan po ang kagurangnan. Kilala ko ng lahat na Kiki. Anak po ako ng charity. Ako ng daddy. So yan. So doon ko na yung sabi ng tita na si daddy wala naman talaga totoong kayamanan dito sa mundo. Pagkos ang paniniwala lang sa Lord. So, yun. Tanda ko nung bata kami, may araw noon na every night, Friday night ata po yun, naglalakad kami ng mama papunta lang dito para magkaroon ng fellowship. So, isa yun sa na-impose sa amin ng daddy na hindi si daddy kasi talaga hindi siya naniniwala sa medicine. Kumbaga, kung may maramdaman man siya, maglalak lang yan sa kwarto. So sabi ko, daddy, parang, parang off naman yun. Kasi as far as I know, doctors is created din yan ni Jesus. So, kumbaga, parang siya din ang bridge of, para magamot tayo. So, up to the first stroke ng daddy, ayaw pa rin magpadala sa hospital. So, sabi ko sa mga tito, since nasa Malayo ako, convince daddy na magpa-check. Kasi, di natin alam kung meron pa siyang inner na nararamdaman pa or something na kaya magamot pa. So, na-convince naman ng daddy na magpa-check up. So, in short, parang kaya naman pala na hindi lang nakapaniwalaan pa rin natin yung mga medicines and na parang biyaya pa rin siya ng Panginoon. So, salamat sa buhay ng daddy kasi for my 4 years sa Laguna, never pa rin naman ako na-hospitalized or na-confine or check up anything. Kasi kung ano yung nakita ko kay daddy noon, na pag may maramdaman, sakit sa katawan or whatever, kulong lang din sa kwarto ang solusyon. So, thank God kasi sa buhay ng daddy, kumbaga hindi ako gumagastos ng mga medical, gagastos na rin medical pag requirements. So, yun isa yun sa pinagpapasalamat ko sa daddy kasi hindi niya kami hinayaang lumaki na malayo sa presensya ng Panginoon. So, yun, madami mga negative feedback when it comes on my belief kasi dun sa work ko, parang treat nila sa akin, isa akong Jollibee, like bida-bida, whatsoever. Like, ang laki daw na
strong personality ba? Like, hindi nila ako ma-approach, like something, lagi lang ako sa tama. When, just like daddy, kung nasa tama ka, i-spread out mo yung mga tama. Hindi mo kailangang panigan yung mga mali na kailangan mong i-correct kahit alam mong mali na. So, baga, kung saan yung tama, doon lang tayo. So, hindi mo pwedeng i-defend na 1 plus 1 is 3, na ang tamang sagot niya is 2. So, salamat sa buhay ng daddy kasi eto ako ngayon. Like, hindi ako magiging ganito ka-strong personality without daddy. So, yun lang po isang pinagpapasalamat ko na na-impose sa akin ng daddy na talikurin ka man lahat ng tao, we have Jesus na kahit gaano pa kalaki nagawa natin kasalanan sa Kanya, one step back lang towards Him, yayakapin ka pa rin niya. So, yun nga, sabi kanina, sana ang gabing to ay mapuno pa rin ng ngiti at pagmamahal ng daddy. So, para din sa inyo mga nakikinig, kung may mga suliranin man tayo sa buhay, always remember, always yung sinasabi ng daddy na balik ka lang sa Panginoon. Handa ka niyang yakapin muli bilang kanyang anak. So yun, muli po magandang gabi at maraming salamat po sa pakikiramay sa amin. Thank you so much po. Thank you so much, Kuya Sir. Sunod po. As I was sitting there. So, istorya ko lula. Mga ko mga igin niya. And ade, so ading papa ito. Sa family po, ilola, bawi na mo ko kurang na igin, Papa Manoy. Si ading pangarwa, ading nakaburunguan, Papa ito. Sumunod kanya, Papa Simo. Bawi na mo. Si suka Orian, bawi na mo uncle. Tapos so, agum ni Uncle Lelo, bawi mo na mo auntie. All the rest, bawi na mo mama, papa. Ako kami kanya-kanyang mama, pero so mga atong magpun katong papamanoy, abot ko Papa Simo, papa. Adi man ang mga pinsan ko, baoy man katong kagingin kong lalaki, ay sinti. So, lola, naramdaman ko istorya kadi. And, kinonfirm man adto ko kagiging kong lalaki. Kaadi ko no, pa ito, saka so Papa Simo, saka atong daddy ko. There was a time na nagkasabay-sabay sila na isa't sa ng grade 4 guided token na ako nasa sana if my memory is correct. Kaya ako no dawag papa ay bakandang tulo isa't sa naman na section magkaklase magungod. Pero ko no tading itong papa ito amo talaga agresibo sa mga magungod na lalaki. Kaya ako kuno din nakasuntukan si Painilo, pwede i-confirm man ang istoryahan. So, binawi sa kakiging kadto, so nakasuntukan niya, pangalak, diya nagkako-confrontation. So, igin kat atong igin adto, linatob man ko kag igin niya, hindi atong lola, di man naglatob, amo tinausupan latob sa tuki tita tao naglatob. I think okay, short memories na po ato. According to my cousins, papa ito atong papa ito bagang konsentidor ta mga na pit-pit na latob ade. Pero kami pong darawa ni hermano, there was a time na nag-stay man kami sa ade. Ko naglalangoy kami sa irrigation, nagbaoy to, dinalagan so minsan namang darwa, kay babayan na mo aw man nagdadara, at kay speed na nag-uli, di man na mo easy, sinunod dinalagan naman kami, at to palaan, ako na dordarang panlato, so si papa ito, di ko sa naisik, ngin nga ta kami ta dili na tog ni hermano siguro ta
nadaraman sana kami, di ko sa naisi, umupuan. Regarding po sa ato kanto so later part na bago yan nagpasawi. So kagiging ko pong lalaki na stroke man ato. Pirmi yang magbibisita sa Tubalay. Ako po pirmi yang magbibisita sa Tubalay. And ang po nabanggit nga ni Mama, dahil na nga kita iyanan, ibisita. Ading so later part na kung buhay niya, sa dinasalaman niya, from time to time, di man na mag-ibong every week, pero pag san si Hermana, magiging kami sini, mag-visit kami, makikingasa pa si Papa Ito. Siguro sa iba, pag nag-iistorya si Papa Ito, uuyaman nata ulit-ulit, pero irenggang ko to, ako mga bagay na inistorya ko lola, na nare-recall ko dahil pigsasabi niya. So ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa buhay po ni Daddy sapagkat tunay nga na napakabuti ng Diyos sa kanyang buhay. At tunay nga na nung time na napabilang ako sa pamilyang ito ay malaki po yung adjustment ko. Kasi almost yung si Daddy ay parang kasing edad ng aking lolo. Okay, so nung time na yon siguro parang maipapabilang ako na parang unang apo. And no one noticed na ako ay in-law, ako po ay kanyang manugang kasi young age pa po ako lang. But then salamat sa Panginoon sapagkat doon sa journey na nakasama ko po si Daddy ay patuloy na nakita ko yung isang ama na puno ng pananampalataya, may paninindigan, at although na tama po yung sabi ni Ate Amor, medyo stricto. Ayan. So pero sa ganung pagkakataon ay patuloy na yun yung naging gabay na para sa akin ay naging gabay din yon para mas maging tama yung daan na tinatahak namin mag-asawa. And salamat din sa Panginoon sapagkat doon sa mga huling araw o itong mga past years na nakasama namin siya. Although na nung medyo mahina na po yung memory niya, pag tinatanong na asawa ko kung sino ako, ang lagi niya sinasagot, yan si Sharon. Kaya kasi hindi pala yung baka ngaya yun yung mas na-recognize na paboritong manugang. Okay, so joke lang po yun. So yun po, nung time na yun ay yung every morning, lagi po siya nag-share ng verses at lagi niya pong sinasabi sa amin na kasama na aking anak na baka pwede, doon muna ako sa sa Mabakong. Ihatid na niya ninyo ako doon. Sabi ko, o kaya naman, pagpupunta kami ng church, kasi po doon po kami sa San Roque nag-church, baka pwede doon din ako mag-church. So, doon na, nandun yung burden namin na makasama namin siya. Kaya lang, hindi na po niya kakayanin yung biyahe. But then, salamat sa Panginoon, to the last time na, nandun yung desire ng puso niya na maglingkod sa Panginoon kahit na to the point na weak na po yung katawan niya. Nandun yung desire ng puso niya maglingkod sa Panginoon. And tunay nga na isa siya sa napaka-giver niya. And naging
biyaya din po siya sa mga ministeryo. Naging kabahagi din po siya sa ministeryo sa San Roque na pinagpapastoran po namin. So salamat sa Panginoon sapagkat patuloy naming aalalahanin na ang katulad po ng aking father-in-law ay tunay nga na mayroong inukit sa aming puso na kailangan natin ang Panginoon, na pinakita niya na ang Diyos kailanman ay tapat sa ating buhay at hindi po siya nagkulang. Kaya sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. At ni Sharon. Si Fausto po is pangaruang igin. Pero technically, pangatlo na po siyang anak. Tama? Po, pa-confirm. Ayan. So, pangalawa, and isa sa pinakagwapong igin. Ayan po, ni Daddy. Siyempre, di ko pa Daddy. Ayan. So, ida na po si Papa, binayanan niya kami. And ako po ang panganay na makuha po ni Daddy, babayi, magayon. Dahil kamukhang maginibot ako, nagkakapad ka, Mike. Ayan. So, in behalf of the Makuapos, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng nandito po ngayong gabi sa pagpunta and pakikiramay. May God bless you po. So, let me speak to you through Daddy's initials. I-describe ko si Daddy sa kanyang initials na F-A-B, Francisco Arnante Borromeo. So, F, he is fruitful. Literal. Na fruitful yeah, because he has 12 children, 9 yung nabuhay, and may 21 siyang apo, and may apat ng great-grandchildren. So, natupad ko susad sa wish niya kanako na mabayan man niya ang makuapo niya kanako. So, salamat sa agorang nanta na college for Bible school. He would give me the best gift, which is blessing me with prayer. Talagang every time na, Migyan sadi. Migyan ako sadi kay Daddy, tanganing miggalin. Bagang sintabo ay papabalong ni Daddy. Prayer. Ay, natakot na lang ang ang init. Yung mata ko pinagpapawisan. Ayan. So, service. Di ako nakatagal na diri magpawis. Ayan. Oo, mahinang nila lang talaga. Pinayaan naman ako ni Papa ang nauna. Ayan. So, he loves to serve in his simple ways. Diri man na nababayad ka mga ibang tao, pero lani ka service people, mag-gibo para sa ibang tao. He loves to visit his siblings and others. So, amoy na namang nababait ko kanya. Affirmation, pero reverse. So, sabi ni Tita Jero Sobago, Lola Jero Sobago, ayun. Reverse si Daddy mag-compliment na natagamblayad ni Papa, na in which nagpakasag ka na ka as a person, nadawa ko nung iba to ka na ng mga lang niya ka baba, I know, pero mag-ina po, arikan. So, dawa ko nung bully ka ng mga people around me na kuha. Narangag ko na po sa kagiging ko sa kay Daddy. San sa di ko malinawan, lalo na kay Papa, ba na ko ko tamtaps. Ayun, di ba? Tapos pag nagmabres ko no, baga na ako pito. Pero di na niya nabayan. It's ninyo pito, di ba? Saring pa ka makako ko sa mga kagiging sa kaluluwa na aring ka. The best. Ayan. So, next is quality time. So, love language yun sa quality time. Nasabi na ni Nono, he loves to tell stories. Lalo na ako na nakaula na niya sa Perme. Siyempre, naboboard naman niya. So, every time na gumig-visit ka niya, talagang migpo niya ko panahon na sa tupaya, si Pogot, sa to. Ano pa na ito? Yabo niya. Di ko na ganyan mga naabot. Ayan, sa to yabo. Yabo. Isi ko kaya kayo book, Korean for honey. Ayan, pero abot to. So, he really loves to tell stories. So, Grace kakagurang na kimpauna niya na experience. Na, so, sabi nga ni Auntie Amor, nakulog si Daddy. Diba? So, amo itong mga istorya talaga niya. And next is physical touch. Ayan, physical si Daddy. Pero bago sa kiss, saka sa hug. Physically is mamukol. Pero di ako napukol ni Daddy. Siguro, pero natikal sana ako niya. Ayan. So, loves to tickle me. What is tickle? Ayan. So, sabihin ko kaya kanya, i-intermission ko ako medyo college na ako. Tapos, syempre, pwede ko na lalambing-lambing sa intermis na gatingay. Mababalos-balos ko na. Sabihin ko yan sa gurang na ka. Tapos, pag nagbisa ako kanya, diretso ko ka na, arigin ka na. So, arig na ako ka. So, sabi niya sa, maluya na ako, may arigyan ka. Hanggang sa dawa nakaila na po yan sa di. Every time na
kukuhaan. O ano nga, tapos talagang sasabi ni Jaja na pipisilan talaga ka hanggang sa aray. Makasagpay ka, okay na. Tapos gatingay nakidik. Ayan. So, amo yan na sobrang magmahal si Daddy to the point na umaabot sa sakitan. Ayan. So, di ko malilingawan ka to si Papa saka si Daddy. Ibang klase silang magpabayad sa pagkabuot na nagkakakiligan na sila. Pero ngamin sa dibuong compound na maaalarma dahil ka na pagpapayabaner sa kada isa. Ako point si Papa, ako point si Daddy, puro sila pointless. So, he's one of the most misunderstood person kasi people sees him as very strict and tough, but surely he's just waiting ng lambing, lalo pag sa makuapo na niya. Ibang klase ana sweetness ni Daddy pag-abot sa makuapo. Siguro lahat naman ng lolo at lola ganun po talaga. And lastly, letter B is Borromeo. He is a food tripper, he's a traveler, and he's a singer. Ayan. Amo yan na nasad sa mga legacy na biniyaan niya. Si Daddy makasig magkaan sa ice cream, kaya po nga nag-serve kami sa ice cream. Ayan. Ang lakas, di ko talaga mangangalas talaga ako na one time i-dinate na mo si Daddy sa kasi mami kanto ko, ako na ako work. Nagkaan na kami sila kadakil, tapos sabi ko, gusto pa ice cream? Kinag ko nga yan. Tapos talagang bongga sa lafang si Daddy pag-abot sa ice cream. So sabi nga nila, abo niyang agkuma, nakuha. Pero bilib talaga ako, biyaya ko kagurang nanta, di iya nag-maintenance katong time at to. Traveler, sinama niya akong tapi, first time din si Aboy iniba sa Goa, ako nagpatapi kami kanto si Ramami sa kasi Daddy iniba nira ako, first time kong mag-travel sa bus tsaka sa train, kaya best in kuha. So, next is matapang pala pero iyakin. Ayan, ang mga Borromeo po ay matatapang pero mga soft-hearted. Uy, soft-hearted. Iba nagluluwas minsan sa nga pero talagang di sa nakayagit mo overwhelm sa nasa emotions. And he loves to sing, especially to the Lord every 4 a.m. Sabi ka din mga pinsan kong magtuturog sa di. Never missed a devotion time. So, truly, Daddy leads by example. Minsan siguro napagal na yung magparangabil, pero the way na ngawa na nagre-reminis ako, he leads by example. Di na niya pinaggangabil, ginigibo na niya. Truly, God has been so faithful to Daddy's life. Others may see it na nagsakit iya, pero actually, subiyaya pa ng God po kagurang na sunod. Kasi, kadakil ko, minamawit ko. Minamawit ni Daddy, kaya sabi ko po, nagluluya na iya. Ready na ba tayo na? Lang-angsa talaga nga taan. Dear Charo, ayan. Sorry si Charo. Ayan, so salamat sa kagurang nanta. Abiyaya talaga niya. Sabi ko, rest na lang Daddy. Kami na bala. So, salamat sa kagurang nan for that time na ako man kaiyakin. Bago ba na di sa pagiging ko, sip-sip, tada man ganyan na kayo pinagwatak si Daddy. Ay, diri ako pala na kumamanahan seminaryo, kanakanto. Daw na magyari. So, salamat sa kagurang nan for his life, for Mommy's life also, and sa mga buhay ka ng mga nauna ka naman, nawa, nabiyaya. And so, legacy niya is magpadagos up to generations na sabi ni Pastor John hanggang Agco Borromeo magpadagos sa legacy. Praise God. Ayun. Ano ako na finale lang doon. Ayan. Nagawa po ako ng mighabol. Sabi ko po kanina, mga iyakin po ang mga Borromeo kaya gustong magtindig sa tumagmumudsan. Ayan. Sad sunod ka sagbuot. Tapos ano yung mga pinsan ko, mga mahiyain. Ayan. So, salamat po muli sa pakikiisa at pakikiramay po. Magawa pala po sa video about ko ay sa mga agi-agi ni Daddy. Pag siningan tama po. Habang siniserve po as snacks, pero bago po ato, ipag-pray muna. O, ko si Jaja para ipag-pray. Snackan. Ako din. Kamu di kamu. Sabang magtulog. Balik kami. Oo, wala.